Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Tuesday. Naglandfall na kagabi si Bagyong Luis at dahil sa paglapit naman ni Typhoon Dolphin, magsisimula na ang hilahan na magiging dahilan ng pagkilos ni Luis pa kanluran at paglakas naman ng southwest monsoon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Si Tropical Depression Luis ay bahagyang bumilis habang kumikilos sa coastal waters ng Divilacan, Isabela. Ang sentro ni Luis ay nakita sa mismong coastal waters ng Divilacan, taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. May gustiness na umaabot hanggang 60 kilometers per hour at may central pressure na 1,002 hectopascals. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at umaabot hanggang 190 kilometers mula sa sentro ang sakop ng strong winds nito. Ibig sabihin, kahit tropical depression pa lamang si Luis, may sapat itong lawak para magdala ng ulan, bugso ng hangin at pabago-bagong kondisyon sa bahagi ng Northern Luzon. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan din ang Typhoon Dolphin. Ang sentro nito ay nasa 2,610 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Nananatiling malakas ang sistemang ito dahil taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna. May gustiness na umaabot hanggang 185 kilometers per hour at kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo pa si Dolphin sa bansa pero mahalaga itong bantayan dahil sa magiging interaction nito kay Luis at sa mas malawak na daloy ng hangin sa paligid ng Philippine Sea. Sa kasalukuyan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern portion ng Aurora. Sa ilalim ng signal na ito, ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours at ang inaasahang range ng hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang potential impacts nito ay minimal to minor threat sa buhay at ari-arian. Hindi ito ang pinakamataas na antas ng babala, pero sapat na ito para makaramdam ng pabugso-bugsong hangin, lalo na sa mga baybaying lugar, open areas, matataas na bahagi, at mga lugar na mas lantad sa direksyon ng ihip ng hangin. Sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, hindi lamang ang hangin ang dapat bantayan. Dahil si Luis ay nasa coastal waters ng Isabela at patuloy na kumikilos northwestward, mas mataas ang tsansa ng ulan sa mga bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at kalapit na mga lalawigan. Ang mga malalakas na bugso ng hangin ay maaaring makapagpagalaw ng mahihinang sanga, makapagpaalog ng mga light materials at magdulot ng abala sa mga lugar na malapit sa baybayin. Kapag sinabayan pa ito ng ulan, mas magiging delikado ang ilang kalsada, lalo na iyong mga malapit sa bundok, ilog at mabababang lugar na madaling maipunan ng tubig. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang epekto ni Luis sa mga susunod na oras. Ngayong araw August 4, inaasahan ang higit sa 200 millimeters na ulan sa Pangasinan. Ito ay mataas na rainfall amount at maaaring magdulot ng mas seryosong pagbaha, pag-apaw ng mga daluyan ng tubig at posibleng landslides sa mga sensitibong lugar. Sa parehong period, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Bukas, August 5, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga. Makikita rito na magpapatuloy pa rin ang malaking banta ng ulan sa kanluran at gitnang bahagi ng Luzon kahit gumagalaw na si Luis palayo o nagbabago ng direksyon. Sa ganitong sitwasyon, ang epekto ng ulan ay hindi natatapos agad sa unang araw dahil maaaring maipon ang tubig sa lupa, ilog, estero at drainage systems.
Bukod sa ulan na direktang kaugnay ni Luis, mahalaga ring pag-usapan ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Bukas, August 5, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Occidental Mindoro. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Antique. Ibig sabihin, habang si Luis ay may direktang epekto sa bahagi ng Luzon, ang southwest monsoon naman ay magdadala ng dagdag na ulan sa mga lugar na nasa kanluran at timog na bahagi ng Luzon, pati sa Antique. Kapag ang southwest monsoon ay mas naging aktibo, ang mga buhos ay maaaring pabalik-balik at maaaring lumakas sa ilang oras. Sa Thursday, August 6, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin, kahit humina o magbago na ang direksyon ni Luis, patuloy pa ring may mga lugar na makakaranas ng moderate to heavy rainfall dahil sa monsoon flow. Sa Zambales at Bataan, ang kombinasyon ng ulan mula sa naunang epekto ni Luis at mula sa southwest monsoon ay maaaring magpataas ng panganib ng pagbaha at landslides. Sa Occidental Mindoro, dahil may sunod-sunod na period ng pag-ulan, mas kailangang bantayan ang mga mabababang komunidad at mga lugar na malapit sa mga daluyan ng tubig. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas. Ibig sabihin, sa mga lugar na nasa kabundukan o mas mataas na terrain, posibleng lumampas sa inaasahang rainfall range ang naipong ulan. Ngayon naman tingnan natin ang track and intensity outlook ni Luis. Inaasahang magkakaroon ito ng sharp turn east-northeastward habang papalayo sa Philippine landmass. Mahalagang idiin na highly uncertain pa ang forecast track at maaari pa itong magbago sa mga susunod na bulletins. Meaning, ang magiging galaw ni Luis ay sensitibo pa rin sa mga nakapaligid na weather systems, lalo na dahil mayroon ding malakas na Typhoon Dolphin sa labas ng PAR. Ang maliit na pagbabago sa galaw nito ay maaaring magbago sa kung aling bahagi ng Northern Luzon ang mas makakaranas ng ulan at hangin. Sa kasalukuyang posisyon ni Luis sa coastal waters ng Isabela, kasalukuyan itong kumikilos at nagpapakita ng pagliko pabalik sa east-northeastward direction habang papalayo sa kalupaan. Gayunman, dahil mataas pa ang uncertainty sa track, hindi dapat agad ipagpalagay na tapos na ang banta kapag lumihis ang sentro, dahil ang ulan at monsoon enhancement ay maaaring magpatuloy sa ibang bahagi ng Luzon. Pagdating sa lakas, inaasahang mananatili si Luis bilang tropical depression sa malaking bahagi ng forecast period. Maaari itong ma-downgrade sa remnant low by Wednesday, August 5, bago tuluyang ma-assimilate sa circulation ni Tropical Cyclone Dolphin. Ibig sabihin, sa ngayon ay hindi nakikitang mabilis itong lalakas bilang malakas na bagyo. Gayunman, hindi ito nangangahulugang maliit ang magiging epekto. Minsan, kahit tropical depression lamang ang isang sistema, pwede itong magdala ng malaking ulan kapag mabagal ang galaw, malawak ang moisture field, o may kasabay na southwest monsoon. Sa kaso ni Luis, ang rainfall outlook ang mas dapat tutukan dahil maraming lugar ang posibleng tumanggap ng moderate to heavy at sa Pangasinan ay higit sa 200 millimeters na ulan sa unang period.